Hindi po natin maitatanggi na napakarami natin mga naririnig na mga testimonies about the moving of God sa buhay natin. Ba, kung tatanungin ko kayo isa-isa, marami kayong maikukwento. Minsan nga sa fellowship natin, hindi matapos-tapos yung goodness ng Lord sa life natin. Amen? Yung kung papaano kumilos, kung papaano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pero today, ang pag-uusapan naman natin, kung alam natin, na-experience natin yung moving, yung galawan ng Panginoon sa buhay natin, ang question is, papaano naman yung galawan natin? Yan, pag-usapan natin. Sabi natin kanina, Lord, bless us wisdom na ma-instruct kami ng word mo. Minsan maririnig natin, makokorek tayo ng word, marirebuke tayo. Pero pag-usapan natin ngayong umaga, yung galawang Kristiyano. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, galawang Kristiyano. Ayan. Alam niyo po, maraming nagkiklaim na sila daw ay Christian. Pero alam mo ba na hindi nangangahulugan na ikaw ay ipinanganak sa Christian country, automatically Christian ka na. Hindi rin nangangahulugan na ang parents mo ay Kristiyano ka na rin. Okay. So, today, pag-uusapan po natin yung tinatawag na biblical Christian. Okay. Ano ba ang sinasabi ng Bible about the characteristics o yung katangian at yung mga galawan ng isang tunay na Christian? Okay? So, you may be wondering where in the Bible does the word Christian appear? Pag binasa niyo po ang Bible ninyo, okay, the word Christian is used 3 times in the New Testament. At ito po ay makikita natin in Book of Acts, chapter 11, verse 26. So, ito yung word na Christian kung saan unang nag-appear itong word na to. Okay, sabi dito, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Ayan, kasi sabi ko nga po sa inyo, saan ba nagsimula yung word na yan, yung Christian? So dito po yan sa New Testament, mababasa natin. In Book of Acts, chapter 26-28, then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? In 1 Peter 4:16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Okay? So wag daw natin ikahiya na tayo po ay pinatawag na Kristiyano. Okay, at pasalamatan nga daw natin ng Diyos dahil binibear natin yung name na yon. Therefore, what defines a Christian? Ayan. Is going to church defines you as a Christian? Well, hindi po. Because there are millions of people doing this who are not biblical Christians. And how about believing in God? Pag sinabi bang naniniwala tayong merong Diyos, nangangahulugan ba tayo ay Kristiyano na? Well, ang sabi ng Bible, James chapter 2 verse 19, you believe that there is one God, good, even the demons believe that and shudder. Well, even daw ang mga demons, alam din nila na merong Diyos. Pero certainly, hindi sila Christian. Amen po ba? So, tingnan po natin, mga kapatid, yung mga katangian, yung mga characteristics of a Christian according to the Bible. Okay? So, napakarami talaga na mga katangian ng biblical Christianity. At tingnan natin, few of them. Number 1 is save. Pag sinabi natin Christian, dapat ligtas ka. Amen po ba? Genuinely born again. Okay, narinig nyo na ba ang word na born again? Maraming mga tao, akala nila yung word na born again ay isang religion. Di ba? Pag tinanong, anong religion mo? Born again. Di ba? Actually,
Minsan nga, yung iba, ginagawa pa nilang katatawanan, di ba? Ano ako burn again o burn against. Pero alam niyo po ba na ito yung pinaka-importante at pinaka-kailangan ng tao, yung kaligtasan. Okay, born again, church, is an experience after we made a decision to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Ito po yung ating karanasan after ng tanggapin natin. Ito po yung ating decision to receive Christ as our Savior. Same as the word born again is same as born from above. Yung ipinanganak na muli, di ba? Ibig sabihin, ito yung panahon sa pagkakakilala at pagtanggap mo kay Jesus. Ito yung ibinilang ka bilang anak ng Diyos. In John chapter 3, verse 3 and verse 7, the Bible says, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So hindi po siya religion. It's an experience. Okay? In verse 7, the Bible says you must be born again. In Acts chapter 16, verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. So nakita niyo po, God has made salvation easy. Diba? Hindi naman pinahirapan ng Diyos ang salvation eh. You just need to put your faith and trust in the Lord Jesus Christ. Diba? Yung part ng Panginoong Jesus, ginawa niya sa salvation. Now, ang part ng tao is yung lordship. Okay? In 2 Corinthians chapter 7, verse 10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation. So, again, yung born again po ay hindi religion. It's an experience. Okay? Na born again yung spirit natin. At yun yung naging perfect. Okay? So, pwedeng lumaki ka sa loob ng church, pero pwede rin hindi ka ligtas. I remember when my age, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Again, paulit-ulit ko sinishare sa inyo at the age of 11. So, magbilang na lang kayo, 44 years na po akong Christian. Yan. Sabi nila, wag daw tatanungin yung edad. So, that time, when I was 11 years old, meron pong ginamit ang Panginoon para i-share sa akin ang gospel. And praise God, hindi ko ni-reject. At ito po, hanggang ngayon, nakatayo po ako sa harapan ninyo because of that gospel na tinanggap ko. And I believe I've got born again nung pong ni-receive ko si Jesus at my age when I was young. Okay, so, kasi alam niyo po, ang sabi ng Romans chapter 10, verse 9 and 10, that if you confess with your mouth that Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So nakita niyo po yung requirement ng salvation. You need to confess with your mouth that Lord Jesus and believe in your heart. Ito po yung genuine na born again na sinasabi natin. Na hindi lamang po, hindi lamang dahil sa binigkas lang ng bibig natin pero wala naman sa puso natin. In verse 10, for with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation. Ang sabi ni Jesus, kailangan daw talaga tayo ma-born again. Amen po ba yon? Now, what happens pag tayo po ay na-born again? Ang sabi ng John chapter 1, verse 12 to 13, sabi ko sa inyo kanina, hindi kasi po automatic yon. It doesn't mean that you are in a Christian country like Philippines, hindi rin nangangahulugan na ang mga parents mo ay born again, automatically born again ka na din. Hindi po ganun yon. Ang sabi ng John chapter 1, verse 12, 13, kasi po hindi po siya namamana. Amen? It's a personal relationship. Okay? Sabi ng verse 12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So ibig sabihin po nitong John chapter 1, verse 12 and 13, nagiging anak lang talaga tayo ng Diyos the moment na
i-receive talaga natin ang Panginoong Jesucristo. Doon po nagsisimula yung personal relationship natin. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? At syempre, sabi nga natin, hindi naman natin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan na ino-offer niya, that free gift, dahil natakot lang tayo sa impyerno. Hell is real. And heaven is real also. Amen po ba? So, ito yung promise ng Lord naman sa atin. With that salvation, syempre, yung mga kumilala, tumanggap sa Panginoong Jesus, we are heaven-bound. Yun naman talaga yung ultimate nun. Amen. And, hindi po doon nagtatapos yun. Okay? There's so much that characterizes the Christian life and walk. Dito pumapasok, pag-uusapan natin. Nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa Diba? Wala ka pa sa langit. Amen. Sabi nga natin, buhay dito talaga sa lupa, punong-puno talaga ng battle, punong-puno talaga ng pagsubok. So, dito pumapasok yung galawang Kristiyano. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi, if you claim to be a Christian, di ba? Sabi nga sa Bible in 1 Peter, pasalamat ka because you bear that name. Okay. Pero if you claim to be a Christian, dapat ganito yung galawan mo. Okay? So, again, church, salvation is what Jesus Christ has done for us. But lordship is what we can do for Him. Okay? Salvation made easy by God. Madali naman talagang maligtas Basta sincere yung puso mo, natanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas, maliligtas ka. Madali maging ligtas, mahirap magpaka-Kristiyano. Amen. So, nung naligtas, okay, tingnan natin, ano ba yung basis natin, ano ba yung reference natin? In the Bible, again, reading your Bible, nakita mo yung mga Kristiyano doon, nung tinanggap nila si Kristo, and it follows yung baptism in water. Okay? So, I'm not saying that, sorry po sa theology ng iba, but baptism is not part of your salvation. Baptism is your act of obedience. Amen. Baptism is your act of obedience, and it is an identification na ikaw ay na kay Kristo. Parang ano lang yan parang kasal lang yan di ba? Wini-witness with all the witnesses, di ba? Pinapahayag ninyo sa lahat na ikaw ay kay Kristo. Okay, so nakita lang natin yung mga galawan nilang sa Bible. Now makikita natin to in Book of Acts. When we talk about galawan, bakit nakasulat to sa Book of Acts? Kasi nga Acts, gawa. Okay, ito yung mga gawa ng Kristiyano. Okay, sabi dito, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay? So, dapat po ang mga Kristiyano, again, ay hindi nakokontento na siya lamang ay na-born again. Church, ang ibig ko pong sabihin is, kasi minsan may mga Kristiyano na, okay na, ligtas na ako. Diba? Ligtas na ako, tama na yon, langit na ako. Well, okay, yun naman talaga yung promise ng Lord Pero, papaano, nandito ka pa? Diba? Sabi ko nga kahapon sa devotion, if the Lord will give you 100 years to live dito sa ibabaw ng lupa. At suppose you're just 25 years old. So meron ka pang 75. Meron ka pang 75 years na walk in this face of the earth. Amen po ba? So ano ang gagawin mo bilang isang Kristiyano? Alam niyo ba na there is so much more. God provides for us to live a full, spiritually fruitful life on earth. At sabi nga atin kanina, yung pagsunod natin na tayo po ay sumunod sa tubig ng bautismo. At nakita naman natin yan doon sa mga, if you read your Bible, makikita mo yan doon sa mga na-saved, di ba? Specifically on the day of Pentecost. Okay? So, ito yung pattern natin today. Okay? Kaya ang pattern natin, kaya naman tayo ay nagpapabaptize, ito po ay symbolic po ito na yung ating lumang pagkatao iniwan na natin.
Amen po ba? Again, church, habang kayo po ay nakaupo dyan, I'm not promoting perfection. Amen? Hanggang nasa ibabaw tayo ng lupa, hindi mo mapaperfect yan. Kasi sa langit lang tayo magiging perfect. Okay, I'm not promoting perfection, but I'm promoting progression. Nakikita nyo, di ba nagpo-progress ka? Mula nung nakilala mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ng progreso. Di ba? Mamaya pag-uusapan natin yan. Kasi isa yan sa mga evidence sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi kung walang nangyayari at yung ginagawa natin nung wala pa tayo sa Panginoon ay ginagawa pa rin natin ngayon at hindi nga tayo nako-convict, parang questionable ata yung pagiging Christian natin. Okay? So, number 1, siyempre, ang karakteristik ng isang Kristiyano, siya ay ligtas. Naniniwala ba ligtas kayo? Amen. If you confess with your mouth and believe that Jesus Christ is Lord, siya po ay nagkatawang tao, binigay ang buhay sa cross, after 3 days siya ay muling nabuhay, tinanggap mo yun, nireceive mo si Christ as your Lord and Savior, naniniwala po ako, naligtas ka. Naligtas tayo. So, ano pa? Another galawan ng isang Kristiyano, number 3 is word-based. Word-based, anong ibig sabihin natin? Okay, in John chapter 8, verse 31, Jesus said to those Jews who had believed in Him, if you abide in my word, hold fast to my teachings, and live accordance with them, you are truly my disciples. Okay, so alam naman natin, pag sinabing Christians, ang ibig sabihin nito, followers of Christ. Ito yung mga disciples ni Christ. Okay? So, ang tunay na disciple, mga tagasunod ni Kristo, church, ibinibase niya yung kanyang buhay solidly upon the Word of God. Alam niyo po, napakarami ko nang narinig sa mga kapatiran. Okay? Even just recently, talagang buti na lang merong word si Lord na pinangahawakan niya. Kung walang word, baka hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Kaya dapat talaga ang buhay natin, talagang solid talaga tayo. Yan talaga yung foundation talaga natin, yung salita ng Diyos. You remember yung parable of the wise builders and the foolish builders in book of Matthew chapter 27, 7:24 to 27. Okay, so anong sabi dito? Therefore, everyone who hears these words of mine, diba? Kaya ang prayer natin, Lord, hindi ko lang ito marinig. Hindi ko lang ito matutunan. Empower mo ko na maput ko to into practice. Dahil ang sabi ng Bible, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man. Tignan mo yung katabi mo, wise man ba yan? Amen? Wise man daw who built his house on the rock. The rain came, sabi niya, kahit ano pang pagsubok ang dumating sa buhay mo, di ba? Ano bang bagyo ang dumating sa buhay mo, basta solid ka sa salita ng Diyos, sa word ng Lord, hindi ka matitinag niyan. Amen po ba? Kasi sabi nga, kung hindi tayo wise at kagaya tayo ng foolish builder, meron siyang word na alam, pero hindi naman niya pinapamuhay, wala, pag may dumating na bagyo, babagsak yan. Amen? Now, the biblical Christian will be diligent to read, study, and live according to the teachings of the Bible. Thereby, ito yung mga tinatawag na tunay na disipulo ni Kristo. So, may natututunan po ba tayo so far? Amen, di ba? Sabi natin, well, Kristiyano ako, ligtas ako, anak ako ng Diyos. Ayun, ilang kanta yung kinanta natin na I'm a child of God. Di ba? So, now, therefore, if we claim na tayo ay Kristiyano at anak ng Diyos, dapat ganito yung galawan natin. Okay? Galawan natin, dapat solid tayo sa Word of God. Yung Word ng Lord, yung final authority natin. Sa bawat situation natin, ano ba ang sinasabi ng Word of God in my situation? Diba? Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang sabi ng Lord? Okay, so number 4, isa sa mga galawang Kristiyano is prayerful. Pag sinabi natin prayerful, hindi ka lang basta nag-pray. Ikaw ay dapat prayerful.
You remember yung mga disciples ni Christ, di ba? In book of Luke chapter 11 verse 1, ang sabi nila, Lord, teach us to pray. Kasi alam nila at nakikita nila kay Jesus na si Jesus lagi nagpipray. Di ba? So, kumusta po ba yung prayer life natin? Church, kumusta ba yung prayer life natin? Alam niyo po, as your pastor, isa yan sa mga petition ko talaga. Diba? Lagi nga natin dinedeclare dito sa church na ang BOCC, ang Victory of Christ Church, is a prayerful church. Kasi naniniwala talaga tayo, prayer works. Kung tatanungin ko kayo isa-isa, marami kayong kukwento, hindi tayo matatapos kung paano sinagot ng Lord yung prayers ninyo. Tama ba? Tama ba? Sinasagot ba ng Lord prayers nyo? So prayer works. Yun po yun eh. So prayer works. So don't change the formula. Pray. Diba? Pastor, kailan ako magpipray? Basta pray. Diba? Be prayerful. Kasi yan yung two-way conversation natin between God. It is essential to maintaining a close relationship with Him. Diba? Hindi yung hindi yung pag nag-pray ka, alam niyo ba, okay, turuan ko kayo ha. Pastor, nag-pray ako, sabi mo two-way conversation. Hindi ko naman siya narinig. Di ba? Paano mo maririnig? Pagpikit ng mata mo, pahingi ka agad. Di ba? Imbis na Panginoon, pahingi noon. Amen. Bato-bato sa langit. Pag tinamaan, ikaw na yon. Tama ba? Alam niyo, when you pray, you talk to God. When you read your Bible, God talks to you. Gets nyo? Yun eh. Kaya sabi ko sa inyo, kung walang word, hindi ko alam kung nasan tayo ngayon. Minsan, depressed ka, biglang may magpa-plus doon sa laptop mo. Word of God, pang. Di ba? Minsan, sa madaling araw, magigising ka, biglang sabi sa'yo ng Holy Spirit, buksan mo yung Bible mo, may word ako sa'yo. Alam ko na experience yun. Kristiyano kayo eh. Amen. Na-experience nyo po yun. Diba? So, be prayerful. Mga kapatid, that's one of my petition talaga. Be prayerful. Pray. 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 Sabi nga ng Bible, diba? Pray without ceasing. Amen? And number 5, syempre, ang galawang Kristiyano, faith-filled yan. Dapat punong-puno ka ng pananampalataya. In Mark chapter 11 verse 22 says, have faith in God. Ang sabi ni Jesus. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards. Kita nyo? Talagang church, that He rewards those who earnestly seek Him. Siyempre, pag nag-pray ka, dapat panalangin na may pananampalataya, ha? Hindi yung church, tapos na tayo dun sa ganun. Di ba? Pag nanalangin ka, makipag-usap ka kay Lord, pwede mong iiyak kay Lord. Kung anong gusto mo, wag mong kabisahin. Hindi ito pagandahan ng words. Di ba? Hindi ako pwedeng mag-pray, pastor, kasi hindi ako magaling mag-pray. Meron bang magaling mag-pray? Tanungin ko kayo, may magaling ba mag-pray? Alam nyo ba, ang sabi ng Bible, ang Holy Spirit yung ating intercessor? Kahit na hindi magandang prayer mo, i-deliver ng Holy Spirit yan sa Father. At yun ang pinakamagandang prayer. Di ba? Sabi ng Bible, aroma. Pinakamagandang prayer na na-receive ng Father. Kaya hindi yan pagandahan. Kailangan galing yan sa puso. Amen ba? Amen po. Kaya minsan natatakot eh. Pagka, brother, sister, opening prayer ka. Hindi mo na makikita yan. Di ba? Tsaka yung parang malaging may hina. Sino magpe-pray? Lahat na nakatingin na sa baba. Kala mo may nawawala. Amen. Church, believe me, prayer works. Prayer works. Napakarami na nating experiences when it comes to answered prayers ng Panginoon. Wow, grabe. Pray. Basta anything, sabi ko nga sa inyo, narinig nyo na to many times, even yung mga cries natin, kahit yung mga malungkot ka, talk to God. Ang sarap kaya. Ang sarap kaya.
Lalo na pag tahimik, punto ka lang sa kwarto mo, you talk to God, that's prayer. And then, syempre, you need an answer, read your Bible. Kasi, alam nyo, may mga bagay kung paano sumagot ang Panginoon. Okay, number 1, paano sasagot ang Panginoon? Meron daw small boys. Diba? Bakit small boys? Kasi God is with us. Hindi kailangan sumigaw ni Lord. Kaya small voice lang. Amen? Sumasagot din naman ng Lord sa ibang tao. Di ba? Magpapadala ang Panginoon ng ibang tao sa iyo para kausapin ka. Nandiyan na, i-review ka, i-correct ka, yung pala pinadala ng Diyos yun. Di ba? Another way, paano sumagot ang Panginoon? Through circumstances. Di ba? Kaya pala nangyayari sa iyan kasi may gustong sabihin sa iyo si Lord. Di ba? And siyempre, sumasagot ang Lord through His words. Kaya it's important to read your Bible daily. Yan, kasi doon sasagot sa iyo si Lord. Di ba? Baka kasi iniisip mo, kailangan ko atang spirit of the glass. Spirit of the ballpen. Ano subukan nyo na yan? Spirit of the ballpen. Yung mga kabataan ngayon, di ba? Kung ano-anong church, sumasagot ang Diyos sa mga paraan na gusto niya. Lalo na if you read your Bible. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, kasi we're talking about faith-filled life, sabi dito, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so because your faith is growing more and more. Di ba? And the love of you have for one another is increasing. Nakita mo, yung faith at saka yung love, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ibig sabihin, pag nag-i-increase ang pag-ibig, mag-i-increase ang faith. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 6, faith works through love. Maraming mga Kristiyano, naniniwala po ako, ito ang problema, maraming mga Kristiyano, hindi nila lubusang nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Pag hindi mo naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kaya ang pananampalataya mo, maliit. Alam mo ba na kung anong level ng pag-ibig na tinanggap mo sa Panginoon, yung pagkakaunawa mo, ganun din ang level ng faith mo. Alam mo ba bakit ka naniniwala? Kasi alam mo, nandyan ang Diyos, nagmamahal sa iyo. Yun church Faith works through love. Love is the driving force of faith. Kaya dapat maliwanag sa puso mo. Alam mo na merong ama na nagbigay ng kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano ba ang hindi kayang ibigay ng ama kung ang anak ay binigay niya? Lahat yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat po maliwanag sa atin yun. Napaka-importante. Well, ang Bible is God's love letter to us. Diba? So kaya pala nananampalataya kasi naiintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba yon? So, faith-filled ang isang Kristiyano, di ba? Punong-puno tayo ng pananampalataya. Kaya nga sabi nila, hindi ko kayo maintindihan mga Kristiyano kasi galawan natin ito eh. Punong-puno na kayo ng problema pero nakangiti pa rin kayo. Tama? Naka-attend na kayo ng funeral ng Kristiyano? Naka-attend na kayo? I notice, minsan, di ko na alam po kung gaano karami na yung mga funeral services na ginawa natin. Minsan na-notice ko, na-observe ko, no, yung mga magkakadikit na room, mayroon man nag-iiyakan doon sa loob. Di ba? Well, siyempre, nakakalungkot naman talaga yung mawalan ka na mahal sa buhay, mga nag-iiyakan. Pero nung nakita ko yung room ng Kristiyano, mga nagsasayawan, masaya, di ba? Hindi naman dahil sa wala silang paggalang doon sa patay, pero masaya sila. Punong-puno sila ng pananampalataya na yung kanilang mahal sa buhay na kinuha ng Lord, kapiling na ng Panginoon. Di ba? Kasi faith yun eh. Alam natin yun na nasa mas mabuti siyang kalagayan. Amen? So, church, that's number 5. And number 6, galawang Kristiyano, dapat motivated tayo ng love. Dapat ang lahat ng ginagawa natin ay motivated ng love. In 1 Corinthians chapter 13 verse 13, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Nung tinanong nila si Jesus, ano ang greatest commandments? Ano ang sinagot ni Jesus?
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and mind. And then, next is love others or your neighbors as you love yourself. Church, think about this. Alam mo, pag binasa mo ang commandments in the law, there are about 600 approximately. And ang sabi ni Jesus, ang number 1, love God. Number 2 is love your neighbor. Di ba? Imagine mo, napakaraming commandment, pero ito yung number 1 and number 2. So true Christians should be motivated in all we do by love for God and for our fellow man. Dapat yun yung motivation natin. In fact, this is love for God, to keep His commands. Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. In John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Ayan. So, ang greatest commandment is love God above all else, and next is love your neighbor. Well, kadalasan mukhang okay naman sa atin itong 1 and 2 na to. Pero na-overlook naman natin itong aspeto na to. This aspect, itong itong John chapter 14 verse 15, yung obedience to His commandments. Diba? Mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kapwa natin, pero nane-neglect natin yung pagsunod. Yung obedience sa kanyang mga commandments. Church, those who truly love Jesus will be diligent to pattern their lives after the clear commands of the Scripture. Ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to obey everything I have commanded you. Diba? So, importante, hindi lamang sa mahal natin ng Diyos, hindi lang dahil sa mahal natin ng kapwa natin, sabi ng Bible, if you love me, you will obey me. Minsan, doon pala tayo nagkakaproblema. Kasi sabi natin, mahal natin ng Diyos, pero ayaw nating sumunod. Amen. Next, pursuing holiness. Galawang Kristiyano to, mga kapatid. Hebrews chapter 12 verse 14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Alam nyo, pag naririnig natin yung word na holy and holiness, tumatayo yung mga balahibo natin eh. Kasi iba kasi ang definition natin ng holiness. Akala natin yung holiness, yung talagang hindi ka makabasag pinggan, di ba? Monk ka na. Ano ba tayo tawag sa ganon? Yung hindi ka nalalabas ng bahay para hindi ka magkasala, di ba? So yun yung definition natin ng holiness. Ang definition pala ng holiness is setting apart. Okay? Setting apart is ihiwalay mo yung sarili mo sa mga gawain na hindi pang Kristiyano. Gets nyo? Yun yung holiness. Alam mo, bilang ikaw ay Kristiyano, alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo yung para sa Kristiyano. Ano sabi ng Bible? Do not be conformed by the pattern of this world. Again, church, don't get me wrong, holiness doesn't mean perfection. Holiness is setting apart. Pilitin mo na ihiwalay yung sarili mo sa mga bagay na alam mo naman na hindi magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Dapat nag-strive tayo na unti-unti talaga tayong nababago. Diba? To be more like Christ. Meron na bang nakapagsabi sa'yo na yung mga old friends mo, o yung lagi mong kasama, sino dito yung mag-asawa? Diba? Nakita mo na ba yung pagbabago sa asawa mo? Ay, nakapastor, nagbago nga yan. Nagbago lang ng brand. Di ba? Nakita nyo na ba? May nakapagsabi na sa'yo na, sister, ibang-iba ka na ngayon. Di ba, brother, ibang-iba ka na ngayon. May nakapagsabi na ba sa inyo? O wala pa? Meron? Sa inyong mga youth, may nakapagsabi na ba sa inyo? Di ba, pabalik-balik kayo sa church, di ba, may nakapagsabi na ba sa inyo na
laki na ng pinagbago mo. Di ba? Ang bait-bait mo na. Meron ng ganon. Ang bait-bait mo na, sana kunin ka na ni Lord. Meron na. Meron ng may... Alam nyo, isa pa yan. Pag nagba-Bible ka, tapos ang tawag na sa'yo, pastor. Isa sa mga indikasyon na meron sila nakikita pagbabago sa'yo. Di ba? Amen ba? Totoo ba, mga mag-asawa, may pagbabago ba? May pagbabago? Amen? Bakit sabi nga, amen, kung may pagbabago si Mrs. saka si Mr. Meron? Amen. Amen. Make every effort to live in peace with everyone, to be holy. Okay? Without holiness, no one will see the Lord. Amen. Church, number 8 is witnessing our faith to others. Ito, galawang Kristiyano to. In Acts chapter 1 verse 8, Jesus told them, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Alam niyo po, binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon as Christians, di ba, to share our faith with others. Huwag niyo pong kakalimutan, mga kapatid, na especially sa loob po ng inyong tahanan, kung ikaw pa lang yung nakakilala sa Panginoon, huwag mong kalimutang ipag-pray sila and pray to God to give you an opportunity to share the gospel. Huwag kang matuwa na ikaw lang yung ligtas sa bahay nyo. Amen? Amen po ba? Sa mga kaibigan natin, pasalamatan po natin ang mga friends natin pag tayo ay, alam mo, marami sa atin dito, siguro 99%, ang dahilan kaya po tayo nakakilala sa Panginoon kasi meron siyang ginamit. Di ba? Hindi ka nagising, nung paggising mo, na born again ka na. Walang ganon, di ba? So, kadalasan sa atin, 99% talaga may ginamit ang Lord. Yung 1%, ako naniniwala ko kasi meron din mga ganon na talaga, nag-lead talaga yung Holy Spirit talaga. Pero still, may ginamit pa ring church, may ginamit pa ring tao ang Panginoon. So, church, pray tayo doon sa opportunity na yun na ma-share natin ang salvation sa ibang tao. Maging witness tayo. Hindi lang natin maging witness ang kaligtasan sa ibang tao, dapat yung entirety ng buhay natin nagiging witness. Di ba? Nakikita ba ng tao na alam nyo ba na pag ikaw naging Christian ka, akala ng mga ibang tao, especially mga hindi mananampalataya, akala nila anghel ka na. Hindi ka na nagkakamali. Di ba? Hindi po totoo yun. Di ba? Kaya po tayo nandito sa church. Pare-pareho tayong merong mga flows. Di ba? Na kailangan natin talaga ang grace ng Panginoon. Amen. Wala pong perpekto sa atin. Tayo po talaga ay lahat ay nag-i-strive na talagang mabago yung buhay natin to be more like Christ. So, church, maging witness po tayo dahil galawang Kristiyano po yan. Amen? Sana pagbalik nyo po dito next week, kasama mo na si Mama, kasama mo na si Papa, si Lolo, si Lola, si Kuya, si Ate, yung kapatid po natin. Kasi, church, hindi nyo ba nararamdaman yung paligid natin? Di ba? Andiyan na lahat ng mga signs talaga. Hindi natin alam kung kailan, hindi ko alam kung kailan. Di ba? Pero sana hanggat may panahon pa, ma-share natin yung salvation to our loved ones. Amen po ba yon? And number 9, assembling together as a church. Kaya napaka-importante po, your circle matters. Yung mga taong nasa paligid mo talaga, importante talaga kung sino sila. Kasi part sila ng pag-mold mo, pag-shape mo bilang isang Kristiyano. Di ba? Hebrews chapter 10 verse 25 says, "Let us not neglect our meeting together." Sabi dito yung fellowship natin with one another as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Church, no Christian is an island. Kailangan mo ng ka-fellowship. Amen ba? Kaya ka merong church family. Importante po ang church family. Nandyan yung church family mo na makakasama mo yan. Diba? In your darkest moment, of course, nandyan ang Panginoon, pero kailangan mo ng church family. Okay? So, wag daw natin kakaligtaan yung ating pagtitipon sa church o outside the church, yung ating pong fellowship. Diba? Kasi ang believer,
a believer who is in a healthy relationship with the Lord, church, wala siyang dahilan para hindi siya makipag-fellowship sa kapwa niya believer. Ang believer, ang isang Kristiyano na merong healthy relationship sa Panginoon, wala siyang dahilan para skip niya ang church. Hello? Tahimik? Nasa VOCC ba? Okay, sige. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang pinag-uusapan. Di ba? Wala naman tayong reason para mag-skip ng church. Dapat motivated tayo na mag-gather with other believers para mag-worship. Di ba? At mag-share tayo ng word at ma-express natin yung gifts natin. Di ba? Yun yung kaya sabi, do not neglect yung inyong pagtitipon. Nga lang minsan kasi, may pagtatalo kasi sa isip natin. Sabi natin, marahil siguro habang nakaupo kayo ngayon, sabi mo, Pastor, minsan lang naman. Wala ba akong karapatan? Di ba? Ganyan yan eh. Ganyan, yung devil, ganyan talaga mambuyo eh. Wala ba akong karapatan, Pastor? Well, church, ang sagot ko sa iyo, sa totoo lang, isinuko mo na yung karapatan mo sa kalooban ng Diyos. Sinuko mo na talaga to the higher right. Wala ba akong right? Sinuko mo na yan to the higher right. Kasi, church, bakit kasi? Kung kailan linggo, doon mo gusto maglaba. Di ba? Bakit nga ba? Gustong-gusto mo pa kung ano yung oras ng church. Total, may online naman. Di ba? Tapos, nag-online nga, pinatawag yung magmamanicure at saka pedicure. Umamin kayo, may nagsusumbong sa akin. Di ba? Oh. Komportable nga naman, di ba? Bakit nga, kung kailan naman linggo, doon mo gusto mag-overhaul ka ng bahay? Pwede mo naman gawin yun. Church, pwede mong gawin yun. Pagkatapos ng church. Maglaba ka, magplansya ka, lahat gawin mo. Pastor, may lakad kasi ako eh. Diba, may lakad ka? O di, lakarin mo mamaya pagkatapos mo mag-church. Church, listen to this, Listen to this. Every time, sino dito nakakaalala ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You remember that scripture? Now, alam mo ba na every time na inuuna mo si Lord, nire-remind ka rin niya na huwag kang mag-alala dahil siya ang bahala sa lahat ng kailangan mo. Church, totoo yun. Totoo yun. Ngayon, nandito ka, inuna mo si Lord, alam mo ba, He also reminds you, anak, huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo. Kasi siya naman nangako, hindi naman si pastor. Si Lord ang nangako. Amen? So, that's galawang Kristiyano yun, mga kapatid, Galawang Kristiyano, do not forsake the fellowship. Amen? Kailangan po natin ang bawat isa. Next, serving others. Ayan, ito galawang Kristiyano to. Mark 10:45, for even the Son of Man, Jesus, did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Alam niyo po, ang committed Christian. Sabi nung iba, committed daw. Hindi committed. Alam mo, kayo rin talaga nagpapatawa no? Talagang, minsan So, ang committed na Christian seeks to follow after our Lord and to serve one another humbly in love. Galatians chapter 5:13, you, my brothers and sisters, were called to be free. Pwede naman natin gawin ang lahat. It's our choice. Di ba? Choice natin lahat yan eh. Sabi nga ng Bible, di ba? Everything is permissible, but not all are beneficial. Pwede mong gawin kung anong gusto mo. Nga lang, pag mali yan, be ready with the consequence. Di ba? You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Yon. I remember, nung tinawag ni Jesus si Peter, anong sabi ni Jesus kay Peter? Peter, come.
Follow me, and I will make you. Stop natin doon. Alam niyo po, when you follow, when you obey God, when you serve Him, yun po yung calling natin. And when you follow, ang sabi niya, I will make you. Ano gusto mo? Sabi ng Lord, just follow me and I will make you. Sige nga. Hindi ba yan yung sinasabi ng Lord na delight yourselves unto the Lord and He will give you the desires of your heart? I will make you. Sige, I will make you successful. I will make you healthy. I will make you wise. Di ba? I will make you. Just follow me. Sige nga, dagdagan nyo nga yung I will make you. Anong gusto mo? Sige, anong gusto mo? Come, follow me, and I will make you. Pastor, I will make you the head and not the tail. Di ba? I will make you pastor. Amen. I will make you. Pero kailangan mo talagang mag-follow. You need to obey. Kasi po, meron talagang blessing sa obedience. Amen. Kita nyo, di ba? Alam mo itong galawan ng Kristiyano na to, few lang ito, pero hindi mo mapapansin, ginagawa mo na yan. Ginagawa mo na yan. And manifesting spiritual gifts. In 1 Corinthians chapter 12, verse 1, and 8 to 11, sabi dito, now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed or ignorant. Okay, in verse 8 to 11 in King James Version, for to one is given by the Spirit of word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these works that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as He will. Alam niyo po, ako naniniwala ako, ang bawat Kristiyano, meron ka talagang spiritual gift. Meron ka. Hindi lang siya na-unleash. Pero alam nyo ba na malalaman mo kadalasan based sa aming experience ko personally, kadalasan lumalabas yung spiritual gifts na yan once you are in the ministry. Doon mo pala madidiscover, grabe, di ba? Hindi mo akalain magaling ka pala kumanta. Nakakailangan ba ng music ministry? Hindi mo akalain talagang you're a preacher. Di ba? Hindi mo akalain magaling ka pala sumayaw. All for the glory of God. Pero alam ko, church, madidiscover yung gift na yan once na nasa ministry ka. You know why? Kasi yung gift na meron ka, church, yung gift na meron ka, hindi para sa'yo yan. Yung gift na meron ka, para sa iba yan. My gift, my anointing is not for me. Para sa inyo. And then your gift and your anointing, para sa akin yun. Kaya do not neglect the fellowship with one another. Kaya kailangan natin ng bawat isa. Gets nyo? Kaya pag ikaw ay gifted ka, taas ang kamay ng gifted child. Anak ng Diyos eh. Amen? Pero kidding aside, again, your talent, your gift, hindi para sa'yo. Kaya kailangan ka namin dito sa church. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka dito. Amen? Kailangan ka dito. Madidiscover nyo po yan pag nasa ministry kayo. Meron ka palang gift of healing. Sino dito yung gusto niya, meron pala siyang gift of healing. Amen? Sabi ko nga ako, gift ko talaga yung healing eh. Ilan na yung pinag-pray ko na wala na ngayon eh. Ha? Pero pinagaling na siya ng Lord forever. Amen? Kaya minsan nagtatanong ako, Lord, gift ko ba yung healing? Bakit namatay?
Pero hindi naman, pinagaling naman ng sandali. Nga lang hindi rin nagtagal. Ang sabi sa akin ng Lord, huwag kang malungkot kasi pinagaling ko na siya forever. Ayun, wala na siya sakit, nasa langit na, no more tears, no more cries, di ba? No more sickness. Thank you, Lord. Pinalakas ang loob ko. Amen. Kaya yung mga gusto magpa-pray dito, palista lang po kayo kay Sister Malu. Amen. Amen. And lastly, characterized by spiritual fruit. Ito, galawang Kristiyano ito. Alam niyo ba na very evident ito sa buhay ng isang Kristiyano? Galatians chapter 5, 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Galawang Kristiyano yan. Hindi mo ba napapansin? Ha? Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ang laki na ng pinagbago niyan, maniwala kayo sa akin. Di ba? Amen ba? Say amen nga. Di ba? Ang laki na mga pinagbago. Amen? Grabe. Grabe. You cannot give what you don't have. But we have the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit within us. Kasi noon hindi ka marunong magmahal. Ngayon marunong ka na magmahal. Kasi bunga ng banal na Espiritu yan eh. Joy and happiness is different thing. Happiness daw is panglabas lang yan. Pero yung joy, yun yung fruit ng Holy Spirit, nararamdaman mo sa loob yan. Amen? Kaya, yung peace, sabi nga, church, kahit gaano karami pera mo, kung wala ka nitong fruit na to, itong peace na to, wala. Di ba? Kahit meron kang waterbed, kung hindi ka makatulog, walang kwenta. Amen? Pero, galawang Kristiyano yan. Kaya ang Kristiyano, dahil sumobra sa bait, madalas na i-scam. No? Kaya ikaw ay target ng mga scammer. Pero, church, ito bilin lang, bilin. Ang sabi rin ng Bible, hindi porke Kristiyano ka, nagpapaloko ka na nagpapaloko. Diba? Dapat daw, sabi ng Bible, we are tame like a dove and wise like a snake. Dapat magaling ka din. Dapat wise ka din. Hindi porke Kristiyano ka papaloko ka na lang na magpapaloko. Di ba? Naalala ko tuloy, sabi ng tatay ko Ito naman, joke lang naman to ng tatay ko. Pero parang totoo kasi nangyayari sa kanya Kung alam mo daw na niloloko ka at wala ka nang magawa, magpaloko ka na. Sabi ko sa tatay ko, grabe yung principle ng tatay ko. Kaya yon, ang daming nakaloko sa kanya. Pero kidding aside, mga kapatid, ito bang Galatians 5:22-23 nagmamanifest na? Ha? Isa pa. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, please. Meron. Sabi nung anak niya, Tay, pag nasa church ka, ang bait-bait mo. Sana lagi ka na lang nasa church. Di ba? Tapos meron pang parang nakikita ko na si Kristo sa'yo. Oy. Di ba? May mga ganun ba? May mga ganun na matagpo? Parang nakikita ko na si Kristo sa'yo Ibang-iba ka na. Wow. Church, finally, ang isang dedicated na Kristiyano, lagi po siyang nag-i-aim na mag-grow into godly character. Remember, bilang isang Kristiyano, church, madali maging Christian, mahirap magpaka-Kristiyano. Ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 24, put on the new self, di ba? Created to be like God in true righteousness and holiness. Gusto mong malaman ang isang Kristiyano? Ito, secret lang natin. Naka-online ba tayo? Gusto nyo malaman kung ang isang Kristiyano talaga ay tunay na Kristiyano? Ang sabi ng Bible in Matthew 7:20, by their fruit you will know them. Ito yun. Makikita mo sa buhay nila kung namumunga ang pagka-Kristiyano. So lahat ng sinabi natin mula
number 1 hanggang number 12. Therefore, the biblical Christian is not a title, but a way of life. Way of life talaga siya eh. Church, hindi ako nakatayo dito kasi baka iniisip nyo, perfecto ako ha. Hindi po. Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, I'm not promoting perfection. I'm promoting progression. Dapat may nangyayari. Dapat may nababago. Because by their fruit, you will know them. Kasi mahirap na. Makakala natin, Kristiyano tayo. Hindi pala. Tapos, lastly, church, alam nyo ba that birds with the same feather flocks together? Pag binasa mo, binalikan mo ang New Testament book in Book of Acts. Again, Book of Acts kasi gawa nga ito, galawan ito. In Acts chapter 2, 42 to 44, sabi dito in verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and the breaking of the bread. Ibig sabihin, they devoted themselves to the apostles' teaching. Kasi nung araw, yung mga nagtuturo sa kanila, yung mga apostles, di ba? Ibig sabihin, church, like for example, yung Sunday, yung pag-worship, yung pakikinig ng word, di ba? Yung gawain ng Panginoon, gustong-gusto mo yan. Kasi sabi nila, they devoted themselves eh. Di ba? Yan yung gustong-gusto mo. Yan yung excitement mo, yan yung interest mo. Di ba? Yan yung fireplace mo. Yung church yung fireplace mo. Yan yung nagpapainit sa'yo. Diyan ka nag-grow spiritually. Diba? In verse 43, breaking of bread and to prayer, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Take note of this, verse 42. All the believers were together and had everything in common. Diba? Everything in common. So makikita mo talaga, ang mga Kristiyano talaga, birds with the same feather, flocks together. Amen? Everything in common. Kung ano yung ginagawa ng isa, yun din yung ginagawa ng isa. All for the glory of God. So, church, certainly, marami pa tayong pwedeng sabihin about the fully devoted biblical Christian. Pero if we are diligently pursuing the things na pinag-usapan natin kanina, you are well along the road to developing the Christ-like life that will be greatly pleasing to the Lord. Church, may the Lord bless and inspire you dito sa godly pursuit na to. Meron po ba tayong natutunan? So, galawang Kristiyano, summary po natin, number 1, pag ikaw ay Kristiyano, naniniwala ko, you are genuinely born again, you are saved. And then, syempre, wag natin kakalimutan, doon yung sabi ng Lord na tayo po ay mag-follow in baptism to identify ourselves in Christ, and it's an act of obedience. And next, siyempre, dapat word-based tayo. Word-based tayo, yun yung ating reference, yun yung ating foundation, solid tayo sa salita ng Diyos. Number 4, hindi lamang tayo basta nagpipray, dapat prayerful tayo because prayer works. Okay? And then faith-filled life tayo. Kasi alam naman natin, it is impossible to please God without faith. At alam ng Diyos yung mga lack of faith. So, importante sa atin ang pananampalataya. Okay? And then, dapat motivated tayo ng love. Dapat ang ginagawa natin is may pag-ibig. Kasi alam niyo po, mahirap gawin ng isang bagay pag hindi mo mahal. Diba? Pero pag mahal mo yung ginagawa mo, motivated ka by love, I believe magiging successful ka. And pursuing pursuing holiness. Pag sinabi natin holiness, church, itry natin talagang iset apart yung sarili natin doon sa mga bagay na hindi nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Meron tayong lugar na hindi para sa atin, may mga bagay na hindi para sa atin. Okay? Witnessing our faith to others. Sana po next week, masama natin yung mga mahal natin sa buhay, si BFF, si friendship, si nanay, si tatay, si lola, di ba? Si anak. Dali natin sa church para makilala rin nila ang Panginoon. And then, syempre, number 9, assembling together as a church. Importante po ito. Your circle matters. You need me, I need you. Church, ito importansya ng church family. Okay? And serving others. Yung mga wala pa sa ministry, para ma-discover mo yung gifts mo, pumasok ka na sa ministry. Amen? And manifesting spiritual gifts. Naniniwala po ako, ang bawat isa sa atin, meron tayong gift
may binigay ang Holy Spirit na gift sa atin. Yan po ay magagamit natin to serve others. And lastly, kalawang Kristiyano, magmamanifest yung spiritual fruit. Magmamanifest po yan, whether you like it or not. Talagang mas greater is He, the Holy Spirit in us, than the spirit of this world. Talaga makikita mo talaga, unti-unti talagang mababago. Of course, if you are willing, yung buhay mo. Amen? Amen po ba? May natutunan po tayo? So, bago tayo magtapos, sabi mo sa katabi mo, wag mong kakalimutan ang galawang Kristiyano.